Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Ngayon po ay May 25 na. Bilis ng panahon. Start your morning right. Start your Monday right. Huwag po tayo makalimot una sa lahat na manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Rise and Shine, mamaya po ay makakasama natin ang ilan po naman sa ating mga kapatid sa Obando, Bulacan. At alamin natin sino po ang ating mga sasaklolohan. Sa dako po na yan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI para tayo po naman ay sama-samang tumulong at umantabay sa mga kapwa-tao nating nangangailangan. But before that, kung plano ninyo na kumuha ng passport pero hindi ninyo alam kung paanong magsisimula, mula po sa online appointment hanggang sa mga kailangan na requirements, alamin natin ang step-by-step guide sa pagkuha ng passport sa atin pong Easy Lang Yan. Akala mo ba mahirap kumuha ng passport? Yung tipong nakakalito, mahaba ang pila, tapos kulang-kulang requirement. Kala mo lang yun, pero Easy lang yan! Sa episode na to, Bang, turuan mo naman ako kumuha ng passport kasi gusto ko mag-travel. ganun ba, Angkor? Tamang-tama. Sa episode na to, tuturuan namin kayo step by step kung paano kumuha ng passport ngayong 2026 mula online appointment hanggang sa pagkuha ng passport mismo. Bakit mahalaga ang passport? Ang passport ay isa sa pinaka-importanting valid ID sa Pilipinas. Pero ikaw, Uncle, saan ka ba magta-travel? Sa Los Angeles. Los Angeles, California? Hindi, ibang state yan. Los Angeles, Pampanga. Hindi, Uncle. Ang passport, kailangan ito kung magta-travel ka abroad or mag-apply ka ng visa or mag-work overseas. O minsan kahit sa local requirements. Step 1, mag-online appointment. Hindi pwedeng mag-walk-in sa karamihan ng DFA branches. Pumunta sa official DFA passport appointment website. Piliin ang bagong application prepared by DFA branch at available schedules. Pagkatapos, ilagay ng tama ang personal information. Important reminder, siguraduhin tama ang spelling. Dapat tugma sa PSA documents. Double-check birthday at middle name. Step 2, ihanda ang requirements. Dito madalas nagkakaproblema ang iba. Requirement. Para sa first-time applicants, usually kailangan ang mga sumusunod: PSA birth certificate, valid ID, confirmed appointment, personal appearance. Siguraduhin malinaw at updated ang documents. Kapag may mali sa pangalan o birthday sa PSA, pwedeng ma-delay ang application. Step 3, payment. Pagkatapos mag-book, kailangan bayaran ang passport processing fee. For regular processing fee, $950. For express processing, $1,200. Pwedeng magbayad sa e-wallets, online banking, payment centers, at selected convenience stores. Tsaka, pwedeng magbayad sa utang. Step 4, punta sa DFA sa appointment date. Araw ng appointment, huwag manilate. Dalhin lahat ng original documents at photocopies. Sa DFA office, i-check ang requirements, kukunan ka ng pictures, fingerprints, at digital signature. Bakit bawal malate, Uncle? Minsan, hindi na pinapasok kapag sobrang lagpas sa schedule. Step 5, hintayin ang release.
Pagkatapos ng processing, aantayin na lang ang release ng passport. For regular, around 12 working days. For express, around 6 to 7 working days. Depende pa rin ito sa branch at volume ng applicants. Quick reminder, ito ang madalas na dahilan kung bakit nadidelay. Mali ang spelling, kulang sa requirements, late sa appointment, hindi tugma ang mga IDs, fake appointment sites. Laging official DFA website lang ang gamitin. Kita mo, Uncle, hindi naman pala ganun kahirap kumuha ng passport. Kapag alam mo ang proseso at manood ka ng Easy lang yan! Oh, easy lang yan. At sa atin pong Wonders of Creation, may mga gagamba pong kayang gumawa ng sapot na sobrang pulido at matibay. Parang maingat na disenyo na may tiyak na layunin. Paano nga ba nila ginagawa ito? Panoorin naman natin po sa ating Wonders of Creation. Naisip mo na ba kung paano nakagagawa ng isang matibay, nababanat at halos perpektong disenyo gamit lamang ang napakanipis na mga hibla? Paano nagiging malagkit ito upang makahuli ng mga insekto, ngunit hindi nadidikit ang gumagawa nito? Bakit kaya ang disenyo nito ay nananatiling matibay kahit tinatamaan ng hangin o nababangga ng mga lumilipad na insekto? At paano naging isa ito sa mga pinag-aaralang disenyo ng mga siyentipiko dahil sa kakaibang lakas at kaayusan nito? Ang mga tanong na ito ay nagbubukas ng kamanghamanghang kaalaman tungkol sa isa sa mga pinakanatatanging likha sa kalikasan. Ang mga gagamba o spiders ay mga maliliit na hayop na kabilang sa uri ng arachnids. Mayroon silang 8 paa at kilala sila sa kanilang kakayahang gumawa ng sapot o web. Matatagpuan ang mga gagamba sa halos lahat ng bahagi ng mundo, maliban sa pinakamalamig na lugar. Mahalaga sila sa kalikasan dahil tumutulong silang kumontrol sa dami ng mga insekto tulad ng lamok at langaw. Bagaman may mga gagambang may lason, karamihan sa mga ito ay hindi mapanganib sa tao at mas pinipiling manahimik lamang sa kanilang tirahan. Ang sapot ng mga gagamba ay binubuo ng isang natatanging material na tinatawag na silk o hibla. Ang silk na ito ay ginagawa mula sa mga protina na nanggagaling sa kanilang mga silk glands na matatagpuan sa kanilang tiyan. Kapag lumalabas ang likidong protina sa kanilang spinnerets, ito ay tumitigas at nagiging matibay na hibla. Ang mga hiblang ito ay magaan, nababanat, at mas matibay pa kaysa sa ilang uri ng metal kapag ikinumpara sa kapal nito. Ang pagdidikit-dikit ng sapot ay dahil sa malagkit na sangkap na inilalagay ng mga gagamba sa ilang bahagi ng kanilang web. Ang malagkit na ito ang nagiging dahilan kung bakit madaling mahuli ang mga insekto kapag sumasayad sa sapot. Hindi naman nadidikit ang mga gagamba sa sarili nilang web dahil may mga espesyal silang paa at may mga bahaging hindi malagkit na sila lamang ang nakaalam kung saan dapat tumapak. Dahil dito, nakagagalaw sila ng maayos habang naghihintay ng kanilang mahuhuling pagkain. Ang disenyo ng sapot ng mga gagamba ay madalas na pabilog o may hugis na parang gulong. Ang ganitong disenyo ay epektibo dahil kayang takpan nito ang malawak na espasyo gamit ang kaunting material lamang. Nakatutulong din ito upang madaling maipasa ang pagyanig sa buong sapot kapag may nahuling insekto.
Epektibo ang ganitong disenyo sa mga lugar na madalas daanan ng mga lumilipad na insekto tulad ng mga hardin, kagubatan, at mga sulok ng bahay. Natuklasan din ng mga siyentipiko na ang natatanging disenyo ng sapot ng gagamba ay may kakayahang makatiis sa malalakas na puwersa nang hindi agad napupunit dahil ang mga hibla nito ay nagtutulungan sa pagpapahina ng puwersa o impact. Dahil dito, pinag-aaralan ang disenyo ng sapot upang magamit sa paggawa ng mas matitibay na materyales tulad ng mga proteksyon sa katawan at mga kagamitang pang-inhinyeriya. Para sa maraming tao, ang ganitong kahangahangang disenyo at katangian ng sapot ng gagamba ay nagpapakita ng karunungan at kamanghamanghang pagkakalikha ng dakilang manlilikha. Dahil sa sobrang husay at kaayusan ng pagkakadisenyo nito sa kalikasan. Sa pagmamasid sa mga kamanghamanghang disenyo at kakayahan na makikita sa kalikasan, makikita natin na hindi matatawaran ang karunungan at kaayusang nakapaloob sa bawat detalye nito. Mula sa mga pinakamaliit na nilalang hanggang sa kanilang mga natatanging katangian, patuloy tayong nabibigyan ng mga halimbawa ng talino, kagandahan, at mahusay na pagkakadisenyo na nagiging inspirasyon sa agham at sa buhay ng tao. Ipinakikita rin nito na ang kalikasan ay hindi lamang basta nabuo, kundi malayuning nilikha ng dakilang manlalalang upang magbigay ng kaalaman, pagkahanga at pagninilay sa mga tao. Tunay na ang mga ito ay mga wonders of creation. At lahat po na yan ay nagpapaalala sa atin na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng mga bagay na ito. Sabi nga po doon sa Romans 1:20, isang bagay po na sinasabi dyan, yung mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos upang sila'y walang madahilan. Huwag tayong magkaroon ng pag-aalinlangan sa ating mga puso na mayroon tayong Diyos na manlilikha, na nakikita natin po ang katunayan niyan sa pamamagitan ng kanyang mga bagay na ginawa at nilikha. At meron naman pong aalamin tayo dito sa ating Now You Know. Isa pong tinatawag na blood test na tumutulong malaman kung papaano bang lumalaban naman ang ating katawan sa mga infections. Yung ating white blood cells differential test kung tawagin. Pero ano nga ba ang sinusukat nito at bakit ito po ay importante? Panoorin naman natin sa ating Now You Know. Karaniwan nating nakikita sa blood test ang CBC o Complete Blood Count, kasama ang mga tinatawag na white blood cells na panlaban ng katawan sa sakit. Pero ano ang ibig sabihin kapag hindi normal ang bilang ng white blood cell components na ito? Ang WBC differential test ay bahagi ng CBC. Ipinapakita nito ang iba't ibang component ng white blood cells at kung maayos ang panlaban ng katawan sa impeksyon at sakit. Ang neutrophils ay ang unang lumalaban sa impeksyon sa katawan. Kapag mataas ang bilang, maaaring may impeksyon o pamamaga sa katawan. Kapag mababa naman, mas humihina ang panlaban ng katawan, kaya mas madaling magkasakit o magkaroon ng impeksyon. Maaaring sanhi ng mababang bilang nito ang chemotherapy, radiation o mga sakit sa bone marrow. Ang lymphocytes naman ang tumutulong na labanan ng mga virus at gumagawa ng antibodies o ang panlaban ng katawan sa mga impeksyon. Kapag mataas ang bilang, maaaring may viral infection. Kapag mababa naman,
humihina ang immune system ng katawan kaya mas madaling magkasakit. Ilan sa maaaring sanhi nito ay ang stress, immune system disorders o mga kondisyon tulad ng HIV. Tumutulong naman ang monocytes na maglinis ng katawan mula sa impeksyon at debris. Kapag mataas ang bilang nito, maaaring maimpeksyon ng matagal ang katawan o ang tinatawag na chronic infection. Kapag mababa naman ang bilang, maaaring mahina ang production ng blood cells mula sa bone marrow dahil maaaring may bone marrow disorder. Ang eosinophils naman ang tumutulong sa mga allergy at laban sa parasites. Kapag mataas ang bilang, maaaring may allergy, asthma, o parasitic infection. Kapag mababa naman, kadalasan ay wala ito masyadong epekto sa katawan. Tumutulong naman sa allergic reactions ng katawan ang basophils. Kapag mataas ang bilang, maaaring may allergy o pamamaga sa katawan. Kapag mababa naman, kadalasan ay walang masyadong epekto sa kalusugan. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Sa mga nagtatama po ng relo, sa mga walang relo at sa mga ginagawang relo, ang TV at radyo, 6:53 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Yung mga ayaw matraffic, kilos na po tayo. Ano? Alam niyo kung minsan, sa ating ginagawang pangunawa sa ating mga kapwa-tao, ay naisa sa isang tabi natin yung ating mga sarili. Pero, papaano nga ba tayo magtatakda noong mga, kung tawagin po ay healthy boundaries, na meron pa rin tayong mananatiling pagrespeto at pag-unawa? Panoorin natin sa ating You Can Do It. Nagsabi ka na ba ng oo kahit gusto mo talagang sabihing hindi? Marami sa atin ang lumaki sa paniniwala na ang pagtanggi ay kawalan ng pakikisama. Na ang pagiging mabuting tao ay nangangahulugang dapat ay available ka para sa lahat. Ngunit may kapalit pala ang ganitong klaseng buhay. Kapalit na ikaw rin ang magbabayad. Ayon sa mga psychologist, ang boundary ay hindi pader. Hindi ito para itaboy ang ibang tao. Ang boundaries ay healthy limits na tumutulong upang maprotektahan ang ating oras, energy at emotional health. Mahalaga ang pagsiset ng boundaries upang maiwasan ang burnout, resentment at emotional exhaustion. Ngunit, paano nga ba ito gawin? Obserbahan kung ano ang madalas mong ika-stress o ikapagod. Know your triggers. Sino o anong sitwasyon ang madalas mong hindi matanggihan kahit naaapektuhan ka na? Kapag alam mo kung saan ka madalas ma-overwhelm, mas madali mong malalaman kung saan ka dapat maglagay ng limit. Gamitin ang I statements. Halimbawa, sa halip na sabihing, lagi kang ganyan, nakakapagod ka na. Ang pwedeng sabihin ay, stress ang nararamdaman ko kapag ganito ang nangyayari. Sinasabi ng research na ang ganitong paraan ng pakikipag-usap ay nagdudulot ng mas malaking tiyansa ng pagkakaayos. Maging malinaw pero direkta. Hindi mo kailangang mag-explain ng mahaba o humingi ng tawad sa pagkakaroon ng boundary. Ang isang simple at kalmadong, hindi ko kaya ngayon o may mga kailangan akong unahin ay sapat na. Ayon sa mga eksperto, mas nirerespeto ang mga boundary na sinabi ng walang paligoy-ligoy. Tandaan, ang healthy boundary ay hindi pakikipag-away. Ito ay malinaw na komunikasyon. Maging consistent. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Sinasabi ng mga pag-aaral na ang mga boundary na conditional sundin o madalas wini-waive ay tuluyang nawawala. Kaya kapag nagtakda ka ng limit, piliting mapanindigan ng mahinahon pero matatag. Panghuli, tanggapin na may mga taong hindi agad maiintindihan ang boundaries mo at normal lang yun.
dahil ang boundaries ay hindi para kontrolin ang ibang tao. Ito ay para matutunan nating alagaan ang sarili ng may respeto at balance. Kung magalit man sila o hindi ka maintindihan, idalangin sa Diyos ang dagdag na tatag, pangunawa at lakas upang magpatawad. Sabi nga nila, you cannot pour from an empty cup. Mas makatutulong ka rin sa ibang tao kapag hindi ka ubos na ubos. Kaya boundaries, carry. Sa tulong at awa ng Diyos, you can do it. Lagi lang po nating huwag kalilimutan, kagaya nga po ng sinasabi ng banal na kasulatan sa 127 po ng Philippians, ang atin lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging akuan wika ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Mga bagay po na magiging panuntunan sa ating mga buhay dahil ang sabi nga po doon sa 6:23 ng Proverbs, ang kautusan, ang utos ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Sa pagkakataong ito, atin po namang puntahan ang ating mga kapatid sa Obando, Bulacan. Alamin natin sino po sa ating mga kababayan ng atin pong sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Naroon po si Brother Gerald Sabuga. Magandang umaga po. Good morning sa inyong lahat po dyan. Rise and shine. Yes po kuya, good morning po sa inyo dyan sa Rise and Shine. Narito po tayo sa Barangay Health Center sa Pangulo Obando upang maghatid po ng kanilang munting kahilingan na water dispenser. At kasama rin po natin ang ating mga kapatid dito po sa Barangay Pangulo Obando at sa Lawa Obando. At narito rin po ang mga opisyalis po natin dito sa Health Center. Kapiling po natin sa oras na ito si Ma'am Annie, ang kanila pong midwife, at si Ma'am Clarissa po ang kanila pong nurse. Ma'am Annie, ano pong masasabi niyo po sa munting regalo po ni Kuya? Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kuya, maraming salamat po sa pinagdaloob niyo pong water dispenser. Isa po itong malaking tulong sa amin sa panahon ngayon na sobrang init po sa mga staff po namin at sa mga pasyente po namin. Salamat po. At narito po si Ma'am Clarissa. Ma'am Clarissa. Okay, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ang aming pong pasasalamat sa ipinagkaloob niyo pong water dispenser. At pangako po namin na ito po'y magiging kapaki-pakinabang po, hindi lamang po sa amin sa staff, kundi pati na rin po sa mga pasyente na nagpupunta po sa aming center. Maraming po salamat. Ayan po kuya, maraming salamat po sa Diyos. At kami po ay nagagalak ang aming mga puso dahil kami po ay nakabahagi sa mga ganitong gampanin at maraming salamat po sa Diyos. At mula po dito, muli sa Barangay Pangulo Obando, kami po ay bumabati ng MCGI Cares, MCGI Shines. To God be the glory! Back to you po, Kuya. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong partisipasyon at sa patuloy natin po ng mga pagtutulong-tulong na umabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng kaunting ayuda sa tulong at awa po ng Panginoon. Kasama po ninyo ang MCGI sa lahat ng bagay na mabuti. Pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kapatid po dyan. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento ng isa nating kababayan na dumaan sa maraming pagsubok at pinagaling ng Diyos sa malubhang karamdaman na cancer sa kanyang matres. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Rosalie Aquino Masapol po.
Ako po 57 years old na po. Nakatira po sa Rosario, Cavite. Bali, sa ngayon po, ang pinagkakaabalahan ko po ngayon, housewife po ako. May mga apo po ako na inaalagaan din. At ang asawa ko po sa ngayon ay naghahanap buhay na bilang tricycle driver. Nalaman ko po yung aking sakit na cancer sa matres nung time po na lumalakas po yung menstruation period ko. Halos more or less po na 1 buwan. 2018 po yun. Inisip ko po na hindi na normal yung pangyayari sa isang babae na ganun kalakas yung period niya. So, nagpa-check up po ako sa isang doktor. In-advise niya po sa akin na kailangan ko pong magpasali ng dugo dahil sa laboratory test po ng hemoglobin ko ay bagsak po. Nagpa-admit na po ako sa isang ospital dito sa Cavite at sinalinan po ako ng 3 bag na dugo. Pero bago po ako na-discharge, in-advise po sa akin na magpatanggal na ng matres. Buwan ng December po, umulit po uli yung paglakas ng menstruation ko. Iyon yung mga time na nagpapa-check up na po ako sa PGH. Inalis po yung matres ko after masalinan ako ng 3 bag na dugo noong December 2018 po. So nakita po nila doon na isang uri ng cancer yung nakita po nilang bukol sa matres ko po. So pagkatapos po ng biopsy, in-advise na po sa akin na sa oncology na po ako magpa-check up or mag-follow up. So sabi niya sa akin, magkakaroon daw po ko ng 8 cycle na chemotherapy. After a month, dumating ang time na first chemo, second chemo, third chemo, fourth chemo, hanggang 5 chemo. Doon na po sa akin tinapat ng doktor na kailangan ko pong ituloy yung 8 cycle. Nanghina po ako, umaamin ako. Pero yun nga po, iniisip ko pa rin na may Diyos akong nahihingan palagi ng tulong. Siya yung lagi kong nadadaingan. Although humina man ang loob ko, pero lumakas uli dahil sa pananampalataya kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Since nanalangin po ako sa sarili ko, umiling ako sa Diyos na sana Panginoon, hanggang 6 na cycle na lang, bahala ka na po sa akin. Alam ko naman hindi mo ako pababayaan. After po nung panalangin ko na yon, nung bumalik po ako sa doktor, sabi niya sa akin, hanggang 6 cycle na lang ako. Salamat sa Diyos, dininig niya yung hiling ko. Pinagdaanan ko po nung panahon na habang nagkikimo ako, nasa loob lang ako ng kwarto, umiiyak, nananalangin. Ganun na lang po tumatakbo ang kalagayan ko po. Pero kahit naman po na nagkikimo ako, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi ako nanghihina. Ang nagagawa ko pa rin, naglalaba, nagluluto, naglilinis. Pero after na po ng gawain ko niyan, pasok na po ako niyan sa kwarto. Baga, yun na lang po talaga yung palagi kong tanggulan, yung pagdaing sa Diyos. Bali, after po ng 6 cycle session ko, nirequest po ng doktor na mag-CT scan with contrast po ako ng whole abdomen at saka chest. So nakita po ng doktor doon na wala pong kumalat na bukol. Kaya natutuwa po ako, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kaya ang sabi po sa akin ng doktor, okay ka na, gumaling ka na sa sakit mong cancer. Sa mga kababayan ko po na may pinagdadaanan din ngayong mga malulubhang karamdaman, huwag po tayong mag-atubili na manalangin sa Diyos. Kasi yun lang po talaga ang pinakamatibay nating sandata na tayo dumaing sa Diyos kung ano yung mga ating kahilingan. Pero syempre po, kailangan bago tayo manalangin sa Diyos, syempre dapat may malinis tayong puso, wala tayong galit sa mga kapwa natin. Kung may nagkamali o nagkulang man sa atin, patawarin na din natin yung mga kapwa natin. Para lapit man tayo sa Diyos, sumiling man tayo sa Diyos, didinggin ng Diyos yung ating mga daing at panalangin.
Kaya't ipagtiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Kahit maraming pagsubok, huwag susuko, laban lang. Sa atin naman pong viewpoint, muli ay nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue at ating inalam ang kanilang pananaw. Kung ano sa kanilang palagay, bakit ba mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap? Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at atin din po namang tunghayan ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Bilang isang kabataan po sa akin, mas rewarding lang po para sa akin yung nagbibigay kayo kaysa po sa tumatanggap kayo. Kasi po yung iba po, may kapasidad po sila na makapagbigay sa iba. Tapos yung iba naman po, kahit walang-wala po sila, nakakapagbigay pa rin po sila. Kahit kung ano lang po yung meron sa kanila, binibigay pa rin po nila para po dun sa nangangailangan. So para sa akin po, mas rewarding lang po talaga yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Mas may kakayahan po sila kumbaga sa buhay at mas may kakayahan po sila makapagbigay sa mga nangangailangan. At pagdating po sa tumatanggap po, bali sila po kasi yung kumbaga tinatawag na less fortunate po kumbaga. So sa tingin ko po, ayun nga po, mas mapalad po yung nagbibigay kaysa tumatanggap. The more na nagbibigay ka ng walang kapalit sa isang tao, tas bukal pa sa puso mo yung pagbibigay, parang ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka nang hindi ka humihingi ng kapalit. Para sa akin po, mas mapalad po na nagbibigay ka sa tumatanggap. Kasi po, sabi nga po na the more na nagbibigay ka po ng blessings, the more na mas magkakaroon ka po ng blessings. And naniniwala rin po ko na may mga bagay po tayo na pangangailangan po na iba. So para po mapunan po yung pangangailangan nila, kailangan po natin sila bigyan. And para po sa akin, mas mahalaga po yung nagbibigay kasi po, mas nakakagalak po yung ng puso pag nakikita niyo po yung tao na masaya. Mas mapalad kasi yung nagbibigay dahil may ganti yun eh. Kapag nagbibigay ka kasi ng bukal sa loob, may ibang kagalakan na ibinibigay o nararamdaman ng isang tao. Bilang kasing nag-aaral o ng mga salita ng Diyos, para sa amin, yung ganti na yon hindi maitutumbas ng kahit kanino eh. Yung nakakapagbigay ka ng may galak at may saya sa kalooban mo, yun yung utos eh. Utos yun ni Kristo. Lahat ng mga tao, gawa natin ng mabuti. Nakakapagpatibay o pagpaboost ng moral ng tao. Kapag halimbawa nakakatulong ka, yung nakikita mo na yung paggawa mo hindi sa pilitan, hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil sa gusto at ng puso mo. Sa akin kasi yung fulfillment kapag nakakapagbigay ka. Example na lang siguro yung nakita ko doon sa baba ng office namin. Parang nanghihingi siya, wala man akong pera na material na may bigay sa kanya. Ang ginawa ko na lang is muha na lang ako ng pagkain na meron ako at ayun ang binigay ko sa kanya. Parang kumbaga yung fulfillment, kumbaga yung saya sa kalooban kapag nakakapagbigay ka at yung makikita mo yung tao na pinagbigyan mo natuwa doon sa ginawa mo. Parang kung sa akin din, pag ako binigyan, parang yung hopefulness na yung pag-asa mo na may mabubuting tao pa pala na makakaisip o makakaalala sa'yo. May kakayahan naman pong tumulong at habang tumutulong po, nakakataba po ng puso kung makikita po nating masaya at walang alinlangan po yung tinutulungan natin. Nakakataba rin po ng puso kung bukal po sa loob natin na tumulong at wala pong alinlangan. Example po, nagbibigay po ako tapos yung binagbigyan ko po, masaya po, tapos nakikita ko po yung ngiti sa mukha nila. Mas nakakataba po ng puso yun kaysa po yung nagbibigay po tapos nakasimangot pa po. Sa mga pag-aaral sa larangan ng neuroscience at psychology, ang pagbibigay at pagtulong sa kapwa ay hindi lamang nakabubuti sa tumatanggap, kundi may positibo rin itong epekto sa nagbibigay. Ipinapakita ng siyensya na ang paggawa ng kabutihan ay maaaring mag-activate ng bahagi ng utak na may kaugnayan sa reward at emotional well-being. Kaya nagkakaroon ng mas malalim na pakiramdam ng fulfillment, connection, at nakatutulong mapababa ang stress levels. Pero bakit kaya sinasabi ng Biblia
na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit lalong mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap? Basahin natin ang 2 Korinto 9:10. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Pagka pala nagbibigay ka, meron pang mas mahusay kung magbigay kaysa sa'yo eh. Yung nagbibigay ng binhi sa naghahasik, yung nagbibigay ng tinapay na pinakapagkain, merong nagbibigay na hindi nangangailangan mong gantihin eh. At merong nagbibigay na hindi nauubusan ng ibibigay. Kahit lahat ng tao pwede niyang bigyan ng sufisyente. Hindi siya magkukulang. Yun ang Diyos. Pag ikaw ay natutong magbigay ng buong puso dahil sa pagsunod, ang pangako sa Biblia, ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Pagka pala nagbibigay ka, bibigyan ka rin. At ang magbibigay sa'yo na dapat mong asahan, huwag kang umasa ng ganti sa kaaway, huwag kang umasa ng ganti sa kapatid na binigyan mo, huwag kang umasa ng ganti ng papuri sa kanino mang nabigyan mo. Huwag kang umasa na ikaw ay gantihin nila ng anumang bagay dahil merong nakareserbang gaganti eh. Kaya nga mas mapalad ka kasi ang magbibigay sa'yo wala kang maipipintas. Baka yung ibinigay mo nga may maipintas pa eh. Pero yung magbibigay sa'yo ng tinapay na pinakapagkain at ng binhi upang iasik, walang kakapinta-kapintasan kahit kapiraso. He is always sufficient and He can give you more than what you have been giving to others. Yun ang Diyos. Kaya mapalad ka, biro mo bigyan ka ng Diyos. At sa atin pong patuloy naman na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapadama ng pag-ibig sa ating kapwa-tao sa anumang pagkakataong mayroon tayo. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Review? Abangan pa ka. Ay, salamat. Okay. Ay. Yep. Sige. Salamat yan. Yan ka pa. Apa ka? Ito? Ngayon ito na kuya, pero gamay lang ikaw niya. Huwag niya na. Sige ya. Tadi bukan tubig mas. Tadi tubig. Tara, emang tubig. Ada ulo-ulo. Salamat ya.
Kira ka dong? Tira. Ha? Sisilig, ma'am. Tindog sa... Ay, saka din. Ay, nalagyan na lang ka. Isandig na lang init. Makadiha din ka, oh. Isandig sa luyo. Aron din nakakainit. Kaya niya, ah. Lipong ko, ma'am. Nakao nakawa pa. Palagi, ma'am. Gayin na po ko buntag din. Kauna na lang niya. Ay, salamat kayo. Kauna na lang. Kauna na ha. Salamat kayo, ma'am. Good. Sa manang luya mo tiil, di ka kon? Ha? Kapoy lang kuya. Itong yung sulod niya. Nakita na mo siya nga naglisod siya ba tapos mulakaw na ang tamit at pagkatapos kay nakita na mo nga naglisod man siya diha og tikang sa hallway nga urog kakuyapon. Sumoto ang akong pares na ingon nga atong tabangan kay kuan para dili maglisod ba tapos among gi paingkot sa babaw tapos among gipapalitan na og tubig kay mura mo kakuyapon gyud siya. Pag na sila makita ng ana is mas pilion bitaw nila nga motabang sa isa ka tawo. Like sa sitwasyon ni Kuya, like lisod sa glakaw, mas magpasalamat na lang ta nga kita tarong kita tapos sila dili. Pantabangan na lang nato ang nagkalisod pod. Like malipay bitaw kay nakatabang kaya sa katawo bitaw. Salamat kayo. Good. Sa among napansin guys na is nag-struggle gid siya. Naglisod siya tindog and at first kay abi na mo nga makaya rin niya tindog and then pag tindog niya outro dito nga nabuhian na gid niya tong mga silhig o pang-abay wala na gid siya katundog so timing pod nga naapod may pasaka sumoto gid tabangan na mo siya. Helping others is important yun. Siyempre, wala man tayo mabuhat lain aside from that, libre na lagi. So siguro nga sa laing tao po nga, if kaya ninyo mabuhat, maayos sa laing tao, buhaton if possible. Thankful po ko kay nakakuhaan ko opportunity bitaw nga maka-help. Willing it po ko pero may mutabang, bisan sa ginagmay lang nga way. Sa mga students, labi na sa SC1s, ato na i-uphold na nga mga traits bitaw as people, as humans. Dapat dili ta ma-expect og mga kuan bitaw na ikapalit na tabang gid ta. Tunta ko dito, ma'am. Tabok ko sa ibabaw. Tabok? Tabok ka? Oo. Kaya magbaligya ko og silhig. Dalo na ko ni mo. Kami na lang dalaan eh. Ako ibilin dito sa tabok ka. Okay ra sa inyo? Oo, tala ni. Salamat kay. Kaya rin mo saka. Ginahinay ra ko. Sige, ako lang. Amo na dito. Pero magkaka dito sa tabok. Naluoy lang gid ko sa iya ha kay naligid magud siya. Ginan kay ako siya nga ayaw na lang pagsaka kay kuan man imong tiil basi nga unsa ka to. Tabangi lang ko padulong didto para makapamaligya ko silhig kay palit ko nun tambal siya ang manghud. Kayo salamat, ma'am. Makamaligya. Salamat. Dito? Salamat kayo sa Ginoo, ma'am. Oh, ragaan sa akong paminaw nakatabang ko sa iya nga sa pagpatabok na lang. Okay kay sa akong paminaw. Dire ra ka? Okay ra ka? Kaya na dire, ma'am. Sige. Tabang. Salamat, ma'am. Okay. Tabang sa Ginoo, ma'am. Salamat ko sa Ginoo nga iya pa ming gipukaw sa kabuntagon. Itagaan min niya og kusog nga mo magamit sa pangadlaw-adlaw ug kuan nga makatabang mi bisang sa inana lang nga kuan paraan nga bisang sa gamit ra ang kusog na mo makahatabang mi okay na kay sa among kahit mahirap lang tayo kailangan nating tumulong kung may nakikita po tayo na kailangan tulungan. Tutulungan natin kahit lang sa ganun lang na paraan, hindi kailangan ng pera o anumang bagay nga itutulong. Kailangan natin tulungan kung nakita natin naghihirap. Yun lang po. At sa pagkakataong ito tayo naman po ay dumako sa ating kasalukuyang ginagawa po na medical mission at ito po naman ay regular na ating isinasagawa. This time ay nasa barangay Bagong Paraiso po tayo dito sa Orani, Bataan. At ito po ay bukas, nagpasimula na po ang ating registration kanina pang 5 o'clock in the morning at tatagal po ito hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At ang lahat po na makakapagparehistro bago ang ating cut-off ay atin po namang pagsisilbihan sa kabuuan po ng maghapong ito. At yan po ay open
para sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan. Ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, ito po ay bukas para sa lahat. At tayo po ay makibalita kay Sister Camille Malang sa kasalukuyan po ay sinasagawa natin na medical mission diyan po sa Barangay Bagong Paraiso, Orani, Bataan. Kasama pa rin po ang members ng Church of God International o MCGI. Sis Camille, good morning. Rise and shine. Yes, good morning Kuya and rise and shine po sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa atin ngayong umaga. At para po sa ating live update mula po dito sa pag-ikot ng ating MCGI Clinic sa Bataan, ay naririto po tayo ngayon sa Barangay Hall ng Bagong Paraiso, Orani, Bataan. And gaya po na sabi niyo Kuya, 5 a.m. pa lamang po ay nagsimula na po ang ating registration. Kasabay naman po ng pagdating din po ng ating mga kababayan or ng ating mga kasambahay na magpaparehistro sa kani-kanilang services na i-avail ngayong araw. At Kuya, ngayong araw po ay mas naging espesyal po itong ating medical mission dahil katuwang din po natin ngayon ang ating mga kasama mula sa grupo ng MCGI Youth sa pagsasaludar o sa pagtulong po sa ating mga recipients. And binibigyan din po natin ng pagkakataon yung ating mga kababayang kabataan ngayon na makatanggap ng atensyong medikal at makapagpakonsulta naman po para po sa kanilang kalusugan. At syempre po Kuya, mayroon din po tayong inihandang libreng almusal para sa ating mga recipients and volunteers. Ayan po, para po habang sila po ay gumagawa o habang sila po ay naghihintay, pwede na po sila makakain. Ayan po, mayroon po tayong mainit na lugaw para sa lahat ngayong umaga. And syempre po, meron pa rin po tayong sinusunod dito na process. As usual po Kuya, from registration po natin ay magproproceed po yung ating mga patients. Diyan naman po sa ating vital signs area kasama po ang ating UNTV News and Rescue Team. Ayan po, diyan po sila kukuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information na kakailanganin naman po ng ating mga doctors mamaya. And then after that ay i-guide na po sila ng ating mga staff papunta po sa kanilang respective waiting area para naman po mag-intay ng kanilang turn para po makapunta sa ating consultation area with our doctors. At kung resetahan naman po sila ng kanilang mga gamot, hindi na po nila kailangan lumabas pa sa mga butika para bumili or maghanap pa ng mga gamot na kakailanganin nila dahil pwedeng-pwede na rin po nila yung i-claim ngayon din po mula sa ating MCGI Pharmacy ng libreng-libre. At Kuya, para po sa mga services na i-avail natin or available po sa atin ngayong araw, meron po tayong adult medical consultation, pediatric consultation, meron po tayong optical services, meron po tayong free eye checkup with free reading glasses. Sa ating dental services po, meron po tayong free dental checkup and tooth extraction. Available pa rin po ang ating ECG and CBG at sa mga kababayan natin na may legal matters na gustong ikonsulta ay pwede rin po sila magtungo sa ating legal consultation area. At available din po ang ating free haircut para sa ating mga kababayang kalalakihan. Hatid naman po sa atin ng ating mga kasama mula sa MCGI Barbers. Ayan po Kuya, at take ko na rin po itong opportunity na to acknowledge our MCGI volunteers and staff na katulong po natin every Monday sa pagbibigay po ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Yes po Kuya, ito po ay every Monday nating isinasagawa dito po sa probinsya ng Bataan. Nagsisimula po ang ating registration ng 5 a.m. at magtatapos po yan hanggang mamaya pa po ng 9 a.m. or alas 9 ng umaga. Kaya po sa ating mga kababayan na nagnanais magpakonsulta or sa mga kababayan nating kabataan dyan, pwede pa rin po kayong humabol at magtungo. Dito po ang ating venue sa Barangay Hall po ng Bagong Paraiso sa Orani, Bataan. Ayun po, magtungo lang po tayo dito at welcome po tayo lahat dito. And muli po namin pinapaalala na sa layunin po na tayo po ay makatulong sa ating mga kababayan, lahat po ng serbisyo ang ating matatanggap, maging ang mga pagkain at mga gamot dito ay wala po tayong kailangang bayaran at makukuha po natin ng libreng-libre. And regardless po ng ating lahi, reliyon, edad, or any group affiliation po, wala po tayong tingitingnan dyan, lahat po dito ay welcome na welcome. And ang bawat opportunity po na ito ay pinagpapasalamat po natin sa pagkakataon na tayo po ay makagawa ng mabuti sa ating mga kababayan. Gaya po ng ating natututunang aral mula sa Biblia. At Kuya, bago po kami magpaalam, ay bumabati po kami ng
Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Sister Camille, at sa inyo po lahat, at sa lahat ng mga nagpa-participate po dyan, sa ating mga kapatid sa MCGI. Pagpalain kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Yan po ang kasalukuyan po nating medical mission na isinasigawa dyan po sa Barangay Bagong Paraiso sa Orani, Bataan. Kaya meron pa po kayong oras, hanggang 9 o'clock pa po ang ating cut-off ng registration. Meron tayong cut-off ng hanggang 9 o'clock para naman po mapagsilbihan natin yung lahat na makakapagparehistro sa kabuuan po ng maghapon. Libre naman po habang kayo naghihintay din ang kaunting pangtawid ng gutom para kayo po ay hindi naman magutom habang naghihintay ng inyong turn na kayo po ay mapagsilbihan. Nandyan po ang ating Mobile Dental and Optical Clinic at tuloy-tuloy po naman ang atin pong pagsasagawa ng ating mga medical mission sa iba't ibang mga dako. At ganoon din, patuloy po tayo nag-aanyaya. Today ay nasa day 6 na po tayo sa ating isinasagawa namang mass indoctrination. At tayo po ay meron mamaya ulit na session 7 p.m. Yan po ay Philippine Standard Time. At sana po ay maipagpatuloy ninyo ang pakikinig ng mga katwiran at aral ng ating Panginoong Jesucristo mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong segment na Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo at ito po ay Lunes, 6:30 na po. Sabi ko na kay Mon hindi pinapalitan dahil 6:30 na yan. Ng umaga. Tinanong ko yun kung naipalit na. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Lagay natin dyan. Every Monday po ito, ang segment natin na Rise and Shine, 6:30 in the morning po tayo. At hanggang 7:30. Of course, ang atin po namang ginagawa po na Serbisyong Bayanihan program, Monday to Friday, 4 p.m. naman po yan. At yan po ang ating iba pang mga public services na isinasagawa. Samantalang ang MCGI Charity Centers po ay nagsisilbi naman sa inyo sa iba't ibang dako. Every Monday, meron po tayo kagaya ngayon, ongoing po ang atin po ding medical mission sa ating MCGI Charity Center sa Valenzuela City. Kung sakaling nandyan po kayo sa area naman malapit, nagpasimula na rin po ang ating registration at until 9 o'clock din po yan. Nandyan po sa number 22 T. Serrano Street sa Marulas sa Valenzuela. Bukas naman po araw ng Tuesday, tayo po naman ay nasa 4th floor ng 88 Square Mall, Barangay San Dionisio sa Parañaque City po naman yan sa ating MCGI Charity Center sa Daco po na yan. At on Wednesday, meron po tayo every Wednesday po ito sa Quezon City sa number 35 Reliance Barangay Nagaisang Nayon. Yan naman po ang ating MCGI Charity Center. Diyan po ang maaari ninyong mapuntahan. Mga libreng serbisyo din po yan, pati na po mga libreng gamot na atin pong ibinibigay. Open po sa lahat ng ating mga kapwa-taong nangangailangan. Diyan po sa Quezon City. At sa Thursday po, ang atin po namang MCGI Charity Center Tagum City, Davao del Norte ay nagsisilbi naman sa inyo. Sa Acaso Compound, Barangay Apocon, dyan naman po tayo sa Tagum City. Samantalang every Friday ay meron po tayong bukas na medical mission sa ating MCGI Charity Center sa Marikina City. Ito po ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue. At ganoon din po, kasabayan po niyan ang Tuba Benguet na nasa 3rd floor naman po ng Emerald Skyview Center, Barangay Poblacion, Aspiras. And Monday to Friday, ito po naman ay mula Lunes hanggang Biyernes, ang MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ay tuloy-tuloy din po naman sa ating mga libreng serbisyong ipinagkakaloob. And next Monday, which is June 1 na po, bilis ng panahon. Diyan po naman tayo sa Tenejero Covered Court sa Orani, Bataan, kung saan ay atin pong pagsisilbihan din yung mga taga-barangay Sentro 2 diyan sa
Orani, Bataan. Abangan niyo po kami dyan sa inyong barangay, sa Sentro 2, sa Orani, Bataan. Kung loloobin po ng Panginoon, dyan po sa Tenejero Covered Court, Orani, Bataan. Tayo po naman ay magsasagawa on June 1. Samantala, yung pong mga merong stubs ng atin pong free store, maaari din po kayo makapag-claim sa atin pong MCGI free store sa Bagak, Bataan. Yan po yung inyong mga stubs na ipinagkakaloob po sa inyo. Pwede po ninyong i-claim dyan sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Tuesday po, 9 a.m. to 12 noon at Thursday. Yan, Tuesday and Thursday po, maaari kayong makapag-claim ng inyo po mga stubs na ipinagkaloob sa inyo, sa inyong mga barangay, sa iba't ibang mga lugar kung saan po naman tayo po ay nagbibigay ng stubs para sa ating MCGI Free Store. Mga libreng mga items na pwede nyong makuha sa inyong sariling pagpili. Yan. On that note, tayo po ay minsan pa nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. At mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Iiwan namin sa inyo isang awiting nagpapakita ng labis na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa kanyang rendition ng awiting Magwawagi, narito po si Brother Ivan Michael Ropal para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, keep on shining and keep on caring. Good morning. To God be the glory. Bawat isa'y may pinagdaraanan, may mga hirap, mga kalungkutan, may nangungulila, may namamanglaw, at ang pagluha ay hindi mapigilan. May mga hating gabing hindi mapaidlip, minsa'y nanghihina at pagod ang isip. Pagtibok ng puso ay tila bumibilis, pagkat hindi tiyak bukas na sasabi. Mabuti na lamang at diwa ay napukaw nang maramdaman ang iyong pagmamahal. Ang mga pangamba ay agad na naibsan dahil sa pag-asan di kami at sa aming laban ay laging tutulungan, hindi magagapi ano man ang magdaan. Pag-asa ay mararating, buhay walang hanggan. Aming dalangin nawa'y pagtisan,
pag-asa